Meron tayong rose guys na ayusin yung araw na ito. Ang problema natin guys ay malagitik ang kanyang timing chain at mausok din ang kanyang cylinder block. Siyempre guys, ito ay reborn natin. Pero ang pinaka main topic natin guys ay kung bakit dapat na siyang palitan ng bagong timing chain. So nakabili tayo ng bagong timing chain. Before natin i-reveal guys kung ano ang rason kung bakit dapat na siyang palitan ng bagong timing chain, ay magbibigay muna ako ng ideya sa inyo kung paano bilangin ang ating timing chain ng mabilisan. Ang mga simpleng paraan, pamamaraan natin sa pagbilang ng ating timing chain. Sa ating timing chain guys, meron kayong makitang dalawang mata sa isang plate. Kapag tinabi natin ang dalawang plate ay magiging 4 na ang kanyang mata. So ngayon guys, ang pagbilang natin dito ay by 1. Tapos since 4 yung mata, ita-times natin siya ng 4. Kung may sobrang dalawang mata is ipa-plus natin siya guys sa dulo. So yun po ang paraan natin para mabilis ang pagbilang natin sa ganitong design na timing chain. So simulan natin pagbilang guys. Gamit lang tayo ng maliit na flat screw. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. So ito ang haba ng ating timing chain times 4 ay magiging 88 siya guys. Pero merong sobra sa dulo nito na dalawang mata. So yun guys, tinuro ko. So 88 plus 2 ang magiging sukat ng ating timing chain ay 90. So ibig sabihin guys, ang haba ng timing chain ng Rusi 125 ay 90. Yung mga Rusi na 110 ay 84 lang. So ito na siya guys. So yun, no? 90 ang haba ng timing chain ng Rusi 125. Makapareha po sa timing chain ng XRM na 110 at saka Honda Wave CX. So ngayon guys, ganito lang gawin nyo para need na talaga palitan ang timing chain kapag lawlaw na or nagkaroon na siya pagbitay. Ganito lang para mas sure nyo na diferensyado talaga ang kanyang naunang timing chain. Itabi nyo lang ang bago at saka naunang timing chain. Dito nyo na siya makita ang kanyang pagkakaiba o dahilan kung bakit nagkaroon na siya ng lagitik. So yan guys, itabi mo lang ang dalawang plate. Yan, dapat naka-align siya. Tapos dito nyo guys silipin sa ibabang bahagi. So yun, no? Klarong-klaro talaga guys ang pagkakaiba ng dalawa. Yung bago sa left side, yung nauna naman ay sa right side. So kahit kanyan lang yan ka lawlaw guys o iksi ang kanyang distansya sa bago, malaki pa rin ang ingay na inidudulot niyan sa ating makina. Kasi po kapag nagkaroon ng ingay ang ating timing chain, kapag umiikot yan 360 degrees, nagkaroon na lagitik sa loob ng cylinder block. So yun lang guys, kahit nakapakaikli lang ng video ito, alam kong meron kayong natutunan kung paano natin malalaman at kung bakit dapat na siyang palitan. So yan guys, oh. Klaro pa sa sikat ng araw. Yan lang guys, maraming salamat at syempre see you sa aking next video. Ride safe, God bless. Huwag kalimutang manood sa sunod kong video. Ayos.